So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video yan, i-game test natin to finally. Yung most request nyo ngayon, which is a Samsung Galaxy A06 5G. Maganda kaya to for gaming, lalo na 4GB lang RAM neto. Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan na boy, gigame testan natin itong Samsung Galaxy A06 5G. So yun, ang kakatuwa kasi dito sa smartphone na to is grabe po ang binagsak na price nito sa online. At kung interested kayo dito, again ito yung view products. Yan lang po i-click nyo, yung view products na yan para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na Samsung Galaxy A06 5G. So, meron tayo ditong itetest since ang RAM neto is 4GB 128. 5 games ang ating na-test ay ang itetest. ML, Genshin, Honor of Kings, WoWA, at COD. And yun nga, sa online, nakuha ko to, napakaganda ng deal. Nasa 5.5 ata. Itong Samsung Galaxy A06 5G, mga 5 or 4 to 5,000. Pero bumalik na yung presyo niya. Ang bilis po netong na-sold out. Bumalik na yung price niya sa around, 6,000 pesos. 5 to 6,000 pesos. So, tingnan natin kung okay ba to for gaming. So, first, nalalaruin natin dito is ML. So, ito ang ating settings. So, set natin sa pinakamataas siya. Map quality ultra, effects quality high, refresh rate super, resolution HD, at naka-full download ng resources dito. So yan, pagdating sa Mobile Legends, kung makikita nyo, napakaganda po ng performance ni Samsung Galaxy A06 5G. Playable na playable po siya sa mataas sa settings dito. Ayan, no? Panigurado, may enjoy nyo rin maglaro ng ML dito sa mataas sa settings. No worries. Even though, 4GB of RAM, kaya ang suggest ko pag maglalaro kayo dito, i-close nyo lahat ng applications para magamit yung full potential ng RAM niya habang naglalaro kayo. So yun, playable na playable po ang ML dito sa Samsung Galaxy A06 5G. So next naman is Honor of Kings. Ayan, set natin yung settings niya. Graphics, Ultra. Resolution, Ultra.
So yan, pagdating sa Honor of Kings, surprisingly napakaganda rin ng performance dyan ni Samsung Galaxy A06 5G. Ayan, kayang-kaya niya sa sinet natin setting which is mataas na settings. So kahit na 4GB of RAM siya, yung Dimensity 6300, ginagawa niya yung yung performance niya o yung purpose ng snappy chipset ng 5G. So yan, playable naman siya. At again, habang naglalaro tayo is wala po tayong any na naka-open na application. Bukod tanging yung Honor of Kings lang ang ating naka-open dito para magamit natin yung full potential ng kanyang RAM. So yun, playable na playable po ang Honor of Kings dito sa Samsung Galaxy A06 5G. So next is COD. Itong settings natin both Battle Royale and multiplayer. So graphics natin medium, frame rate natin nasa high. Then mga J-Vlog, pagdating sa COD Battle Royale, wow, ganda rin ng performance niya. Expect ko na yan kasi maganda naman yung chipset niya, Dimensity 6300. Again, 4GB of RAM lang, kaya bago natin ito inopen, lahat ng apps dito naka-close. Ito lang po ang mismong gumagamit ng RAM ngayon, ang kanyang itong COD Battle Royale. So meron mga few frame drops, very minor, hindi siya ganun ka big deal. Pero again, in the long run naman din ng paglalaro natin, maganda performance, maganda yung movement, and okay na okay rin ang ating pag-battle dito sa Battle Royale. So, yun, playable na playable po ang COD dito sa smartphone natin. Pagdating sa COD multiplayer, maganda performance in fairness ni Samsung Galaxy A06 5G dyan. Nakakalaro naman tayo na mabuti kahit na may kalaban, wala naman tayong na-experience sa sobrang lalang mga frame drops while playing this game dito sa smartphone na to. So yan, Battle Royale pasado and multiplayer pasado sa akin dito sa A06 5G. So next ang ating ite-test ngayon. Let's try to set muna siya sa mataas na setting. Tatry lang naman. Tatry natin, okay? So, settings. Natin? Custom. So, resolution high. 60 FPS, effects high. So, tatry natin Tapos kung hindi kaya, baba natin yung settings niya. Okay. Ayan, kung makikita nyo, hindi tayo nakagalaw. So again, dito na natin magagamit or malalaman kung gaano ka-importante ang RAM pag heavy game na po ang lalaruin nyo. Tulad nito,
Malakas yung Dimensity 6300, pero 4 gigabytes lang ang RAM niya. Ayan, hindi po playable po ang WUWA. Pag ganito po ang niya ng performance, ayan, no? Grabe frame drop, sobrang lala. Oh. Sobrang lala ng frame drop natin dito sa WUWA. Ngayon, try natin isagad sa sobra na mababa na walay ulan. Sa pinakamababang settings na lahat, sasagad natin sa mababa. Ayan, so babaan natin ha. So low, 30 FPS, low din, shadow quality, and low din natin. Ayan na, mababa na lahat ang settings na itong WUWA. Pero mga ka-J-Vlog, sad to say, ganun pa rin ang performance niya. Ang bagal, slow movement, sobrang lala ng frame drop. Again, wala na pong nakabukas sa mga ibang apps dito, bukod tangi yung WUWA lang. Sayang, 4 GB lang kasi RAM nito. So ayan mga ka-J-Vlog, when it comes sa WUWA, hindi po playable dito sa Samsung Galaxy A06 5G. Sasakit po ang ulo nyo. So next naman, ito na po, Genshin Impact. Tatry na natin dito sa Samsung Galaxy A06 5G. So iset muna natin yung settings niya. Try lang natin iset din sa mataas sa settings tulad ng ginawa natin sa WUWA. Ayan. So graphics, highest. 60 FPS. I-off na natin yung motion blur ha. So yan, tignan nyo, nawala yung pagka-pixelated niya dahil mataas yung graphics. Pero let's try to move. Ayan. So surprisingly, mas okay yung performance niya compare sa sa WUWA. Same lang naman sila na heavy game. Pero ayun, nakagugulat tayo na pagdating sa Genshin, iba po ang usapan o performance niya dito sa Samsung Galaxy A06 5G. Kaya niya naman sa mataas sa settings. Sa WUWA, hindi niya po kaya. Sobrang nag-frame drop. Yun, may mga frame drops from time to time. Expect nyo na yan dahil, again, 4 GB lang ang RAM neto. Pero yung chipset niya solid yan. Maganda yung chipset na yan, yung Dimensity 6300. Ayan, nakaka-experience tayo pag nagmo-move, parang siyang tumatalon. And medyo nagiging warm na yung device banda dito sa may camera. Again, pag nag-overheat, yun na yung sign na mag-frame drop na to ng mga sobrang malala. Ayan, nakaka-frame. Ayan, na-experience tayo ng frame drops, slow movement. Compare naman sa WUWA talaga, hindi tayo makagalaw, hindi tayo makabattle dito kahit papano nakakaya niya naman. Ayan, oops, frame drop. Pero again, kung gusto nyo mas umokay yung performance niya, try natin iset sa pinakamababang settings. So lowest, 30 FPS, naka-off ang motion blur. Medyo naging pixelated na yung graphics natin. So let's try. So nung sinet natin sa lowest, ay medyo gumanda yung rotation niya, yung movement, mas umokay din. Kaya kung maglalaro kayo ng Genshin, yes, okay naman siyang iset sa highest, pero may mga frame drops. Kung matagal kayo maglalaro ng Genshin, I suggest iset nyo na lang sa pinakamababang setting para mas matagal kayo maglaro at mas matagal siya mag-overheat. So yun mga ka-J-Vlog, so far, playable naman din ang Genshin Impact dito sa Samsung Galaxy A06 5G. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa Samsung Galaxy A06 5G. Ang pinaka-main question dito is, okay ba ito for gaming? To be honest, yung chipset niya maganda talaga to. Dimensity 6300. Lalo na pag nakuha nyo to ng price na 4 to 5,000 pesos. Napakasulit. Dimensity for a price na 4 to 5,000. Okay na okay yan. Nakapaglaro na tayo dito. Ayan. Ang WUWA lang po talagang hindi na kaya dito ng A06 5G. Ang sa tingin ko dito nakulangan sa RAM. Kasi ang RAM lang nito is 4 GB of RAM. Kaya again, for 4 GB of RAM, hindi talaga siya for heavy gaming. Pag ML, COD,
Honor of Kings, kayang-kaya naman yan. And even naman yung Genshin na kaya niya sa 4 GB of RAM, pero sa high settings, medyo, nag-frame drop tayo from time to time. So again, pag nakuha nyo to ng 4 to 5,000 pesos, napakasulit na neto for a 5G device at kaya naman i-handle yung mga modern games today. Ang SRP neto, nasa 7 to 8,000 pesos. For me, yes, sulit yung chipset niya sa ganung price range, napakamura na 5G. Pero 4 GB of RAM, I think is not enough for a price tag na 7 to 8,000 pesos. So, nakita rin natin to dito sa ating view products. Nasa 5 to 6,000 pesos siya. Mura pa rin naman. At nasa budget segment pa rin siya. Kaya kung naghanap kayo ng isang budget meal na 5G smartphone, maganda rin i-consider ang Samsung Galaxy A06 5G. Yes, bitin siya sa RAM. Pero kung nakuha nyo to ng mura, sulit naman din siya. Kasi for me, when it comes sa price tag na 5,000 pesos below, 4 GB of RAM is the best minimum na pwede nating makuha. So, yun, solid na solid. Naka One UI version 7, Android 15. And malaki rin naman yung screen niya for gaming. Again, hindi po siya super AMOLED display. PLS LCD display lang itong Samsung Galaxy A06 5G. Kaya, when it comes sa color reproduction, syempre, mas better pa rin ang AMOLED. Ang maganda rin naman dito, yes, it's in HD plus 720p resolution. For a price tag na 4 to 5,000 pesos is okay siya, o yan na rin naman ang pinaka-minimum na pwede natin makuha sa ganyang presyo. So again mga ka-J-Vlog, pwede rin naman to for gaming, pero sa mga heavy games, always manage your expectations sa Samsung Galaxy A06 5G. Magandang chipset, pero bitin lang tayo sa RAM. Kaya kung interested kayo dito sa A06 5G, nandito na po yung link niyan sa View Products. I-click nyo na lang yan para ma-redirect kayo sa below SRP na Samsung Galaxy A06 5G.